Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagsasampa ng kasong murder sa mga sospek sa pagpatay kay dating PCSO board member Barayuga, iminungkahi ng isang kongresista. Ilang former at incumbent senators naghain na ng COC para sa eleksyon 2025. DepEd muling kinumpirma na hindi required magturo ang mga guro ng mahigit 6 na oras. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Kinakailangan ng maghain ang Department of Justice o DOJ ng mga kasong murder laban kanila retired Police Colonels Rufina Garma at Edelberto Leonardo ukol sa assassination ni former Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Ito ang iminungkahi ni House Dangerous Drugs Panel Chair at Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Naglabas ng statement si Barbers na uupo ring chairman ng House Quad Committee dahil sa paglabas ng mga testimonya ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Police Informant Nelson Mariano na nag-aakusa kay Garma at Leonardo na siyang nag-utos ng pagpatay kay Barayuga. Sa panahong iyon, si Garma ang PCSO General Manager samantalang Commissioner ng National Police Commission si Leonardo. Ayon kay Barbers, nakikipag-ugnayan sila sa DOJ at may representatives ang ahensya na magmo-monitor ng hearing ng Quadcom. Dagdag ng kongresista, hindi rin kinakailangan mag-antay ng DOJ sa final report ng Joint Committee bago mag-file ng murder charges. Naghain na ng Certificate of Candidacy o COC ang ilan sa mga re-electionees at nais magbalik sa Senado para sa eleksyon 2025. Sa ikalawang araw ng COC filing, nagtungo sa Manila Hotel sa Ermita, Manila, si incumbent Senator Amy Marcos upang mag-file ng COC. Kasama nito ang kanyang inang si former First Lady Imelda Marcos at mga anak na sina Borgie at Michael Manoto. Tatakbo sa ilalim ng Nationalista Party ang senadora ngunit nag-back out ito sa alliance ng administrasyon na unang nag-anunsyo na kabilang ito sa kanilang line-up. Nag-file na rin ng COC para sa parehong posisyon si Senator Lito Lapid, kasabay ditong naghain si dating Senate President Vicente Tito Soto III at Senador Panfilo Lacson. Ilan pang re-electionist at seasoned politician ang inaasahang maghahain ng COC sa pagkasenador sa mga susunod na araw. Muling nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi required ang public school teachers na magturo ng mahigit 6 na oras bawat araw. Sa bagong DepEd memorandum, nakasaad din na eligible o overload pay na 2 additional hours kada araw ang mga gurong lumampas sa 6-hour teaching limit. Samantala, kung mas mababa sa 6 na oras ang kanilang teaching time, maaari silang mag-assign ng teaching-related tasks. Dagdag ng ahensya, maaari ding makakuha ng vacation service credits ang mga gurong magtuturo na lampas sa regular 6 hours teaching load. Sa bagong guidelines, bibigyan din ng flexibility ang teachers sa kanilang ancillary o support tasks na may option silang gawin ito sa loob o sa labas ng school premises. Para sa Kidlat News Update, ito si JP Adaw, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.